Ika nga nila, prevention is better than cure. Kaya ngayong Breast Cancer Awareness Month, tuloy ang kampanya para sa regular na self-breast exam para maagapan agad kung may cancer pala. Isa pa naman sa bawat 4 na Pilipino ang nagkaka-cancer sa dibdib. Tutukan po sa special report ni Tina Pangaliban Perez. 2019 nang may nakapangbukol sa dibdib si Romelyn. Noong unay di niya ito pinansin, pero pinaoperahan ng sumunod na taon. Dahil naputol ang kanyang gamutan noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic, ang bukol tumubong muli. Cancer po siya. Sabi ko po, papaano to? Wala naman po kaming sapat na pera. Naapektuhan din ng pandemic ang pagpapagamot ni Medelyn. Nakasalukuyang nasa stage 4 ang breast cancer. Natahimik lang ako tapos paglabas ko dun sa isang sulok, doon siya bumusla. Ang pinaghuhugutan nila ng lakas? Dasal po talaga. Yung family ko, hindi pa nila masyadong ma-absorb, matanggap. Sa madaling araw, pagtulog silang lahat, doon ko lahat binubuhos kay Lord. Lord, tulungan mo ko. Ikaw na bahala sa akin. Noong 2020, mahigit 27,000 ang na-diagnose na may breast cancer. Ito ang number 1 na tumama sa mga Pilipina. Ayon sa Asian Breast Center, 1 sa 4 na Pilipino ang nagkaka-breast cancer. Marami kumpara halimbawa sa Amerika, kung saan 1 sa 8 ang tinatamaan. Asia is one of the lowest, and yet the Philippines, which is part of Asia, has one of the highest in the world. Sabi ng mga eksperto, pinakamahalaga raw pagdating sa cancer ang early detection. Kaya dapat daw ugaliin ang magpamammogram ng isang babae pagsapit ng 35 years old at regular na mag-self-examination ng dibdib. Gumagamit ngayon ang Asian Breast Center na makabagong teknolohiya para sa breast cancer screening, ang Thermalytics. 360 degrees yun, kinukuha ng camera. Less than an hour, usually nakukuha na namin po ang resulta. Sa breast cancer screening na isinagawa sa Mandaluyong, isa sa sumailalim dito ang isang lolang 85 years old. Kailangan natin dahil ito ang mga sakit ng mga kababaihan ngayon na lumalaganap. Susubukan din natin itong thermalytic screening. Bago ako sumalang, hindi po ako kumain ng 3 oras, hindi uminom kahit ng tubig ng 1 oras, hindi nag-deodorant at hindi nagsuot ng alahas. Makakaapekto raw kasi ang mga ito sa resulta. Sa loob ng isang tent, uupo ang magpapascreen sa harap ng isang air cooler para mapababa ang kanyang temperatura. Katabi ng air cooler ang isang thermal camera na siyang kukuha ng 5 thermal images ng iba't ibang anggulo ng dibdib. Ilang minuto lang, tapos na ang proseso. Ang resulta, ini-email sa loob ng 2 araw. Paalala naman ng mga eksperto, kapag may napansing kakaiba sa inyong dibdib, magpatingin agad sa doktor. Ang nakakatakot kasi lang po dito, nagpapatingin sa albularyo, nagpapatingin sa mga herbal. Tapos pag dumating sa amin, medyo talagang malala na to the point na hindi namin magamit yung wastong gamot. Para sa GMA Integrated News, Tina Pangaliban Perez, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.